Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyo pong makakasama sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibay. Ang alam mo nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At narito na ang ating mga headlines sa bisperas ng Independence Day bukas, holiday. Ngayon ay ika-11 araw sa buwan ng Hunyo. Pangulong Bongbong Marcos pinaghahanda ang mga sundalo sa external threats dahil sa tensyon sa Indo-Pacific. Chinese warship sa EEZ ng Pilipinas, dumabili pa ang bilang ayon naman sa Philippine Navy. Ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na kuna ng Chinese PLA uniforms. LRT at MRT, merong libreng sakay bukas sa araw ho ng Kasarinlan. Piston, kinondena ang pananakitang ilang Manibela members kay DZRH reporter Val Gonzalez. Isa namang jeepney driver na nagpahiya sa isang pasahero dahil daw sa kanyang katabaan. Lagot sa LTFRB. Alam mo ba na nangyari sa akin yon? Talaga? Naranasan mo pala yun? Nung high school ako. Grabe naman no. Kayo talaga. Ngayon magsisisi kayo. Sa sexing itsura ngayon. Kung nakikita niyo po ako ngayon, kung sino man po yung conductor at jeep na nag-ano sa akin, na nang-discriminate sa akin ng mga panahon na yun, huyo po kayo. Ayan, huyo. Samantala, dating Pangulong Duterte umalma sa pagsugod ng PNP sa ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Dating Congressman Arnie Teves, kumpirmadong hindi nakalaya. Balik kustudiya ng Timor-Leste Police, ayon po yan kay Attorney Topacio. Lady prosecutor sa Davao del Sur, pinagbabaril ng sariling kapatid, patay. Isa namang minero patay ng tamaan ng kidlat sa Eastern Samar. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. RH Break Time! At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sundalo sa norte laban sa anyay external threats o bantang panlabas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa ng presidente ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Tala sa Gamo Isabela. Sabi ng Pangulo sa kanyang talumpati, kailangan na maging alerto ang hilagang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga hindi na binanggit na geopolitical development. Tinawag ng presidente na nakababahala ang nasabing mga banta dahilan para atasan ang military units na maghanda sa dalawa umano nitong misyon. Sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, present sa talumpati ng Pangulo ang mga sundalong opisyal na nakasasakop sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Samantala naman na doble daw po ang bilang ng mga barkong pandigma ng China na namataan sa West Philippine Sea. Ayon po sa Philippine Navy na kanila na monitor ang 22 barko ng People's Liberation Army Navy nitong June 4 hanggang June 10. Mula ito sa 11 planned vessels sa mga island features ng Pilipinas. Sa sinundan nitong 7 araw, bagi daw po ang bilang ng kabuang 146 na Chinese vessels sa West Philippine Sea mula sa 125 noong May 20 hanggang June 3. Paliwanag po ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, dumami ang Chinese warships kasabay naman ng naval exercise ng China sa Sabina Shoal.
Samantala, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga uniforme ng Chinese military na nadiskubre sa loob ng sinusuyod ngayong Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, 3 set ng uniformeng may markings ng People's Liberation Army ang nakita sa unang 17 gusaling napasok na ng mga otoridad. Pero nagpapatuloy pa umano ang pagsisiyasat ng PAOK dahil 29 na gusali pa ang hindi nila nai-inspeksyon sa 10 ektaryang compound ng Lucky South 99. Samantala, pinawi naman ng Armed Forces of the Philippines ang pangambang may invasion na ng mga sundalong Chino sa Pilipinas sa paraan ng Pogo. Sa isang text message sa DZRH, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla maaaring gamit lang na props ang Chinese uniforms para sa online transactions na ginagawa ng scam farm sa Porac, Pampanga. Samantala naman, ipapadala po ng Pilipinas si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Diyan po sa bansang Ukraine na Peace Summit na gaganapin sa Switzerland. Ayon po sa Presidential Communications Office, itinalaga ni Pangulong BBM si Galvez bilang kinatawan ng Pilipinas sa Global Peace Summit ngayong June 15 hanggang June 16. Magugunit ang personal na inibitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Pangulong Marcos na dumalo sa Peace Summit nang siya bumisita sa bansa. RH Break Time. Samantala, may handog na libreng sakay ang LRT at MRT bukas bilang pagdiriwang. Ayan, pakikiisa sa pagdiriwang ng araw ng kasarinlan ng Hunyo 12. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority, sasagawa ang libreng sakay para sa lahat ng pasahero sa LRT 1 at 2 sa mga oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Gayun din sa Metro Rail Transit Line 3 or MRT 3 sa kaparehong mga oras bukas. Ang pagbibigay ng libreng sakay ay ang simpleng paraan ng DOTR, LRT at MRT para gunitain ang araw na isa sa pinakamahalagang okasyon sa bansa. Yan. So, may libre. Yes. Lahat ba yan sa lahat? Palagay, lahat. Para sa lahat ng pasahero. Yun. Yan. So, walang mamimili. Pero limited lang yung oras. Sabihin ninyo buong araw. Hindi. 7 to 9 a.m. Ito yung mga peak hours to usually, di ba? At saka 5 p.m. hanggang 7 p.m. Hindi na lang ginawang isang buong araw? Sayang din yung kikitain Ganun from between 9 a.m. and 5 p.m. Isang araw lang naman. Baka wala na sila kitain. Hindi natin sure. Okay. Pasalamat tayo. Pasalamat pa rin meron libre. Yun ay kung matataon doon sa oras na dapat kayo ay babiyahe. Pero pwede mo namang agahan. Uy, saka may pala rito bukas, no? Mayroong parada. Saan? Dito sa area ng Quirino Grandstand hanggang sa may CCP. Anong parada? Float parade. Dahil sa Independence Day celebration. Mukhang magarbo yung parada, no? Malala mo yung mga freedom parade sa US, parang ganito. Parang ganito. Sino nag-organize? Ay, gobyerno. Ay, okay, that's good. Diba? Para alam mo yun, gusto saka ko may mga open na yung mga museum dyan sa Luneta. Precisely. Para maraming mapuntahan na may matututunan ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang kabataan, kundi tayo rin mismo. Kasi, ako personally, parang may mga museums pa ako na hindi napuntahan or baka updated na ngayon, hindi pa ako na-inform. Diba? Kasi saka hindi lang sa National Museum, pati sa Fort Santiago, sa Intramuros, yung planetarium, hindi ko pa ulit nabibisita. Parang huling punta ko dun, grade 1 pa. Kaya siguro, kung wala naman kayong mahalagang pupuntahan bukas dahil po sa Independence Day, open yan. Open. Pipila lang, pero open. Magkano ba yung mga ganyan, entrance fee? Ewan ko lang. Pero usually sana, affordable yun di ba? Pero sana libre na lang, no? Kasi Independence Day naman bukas. Sa bagay. Hindi ko pa napapasok. May loob ba yung Torre ni Rizal dyan sa Luneta Park? Wala. Wala lang yun. Awan. Makikita mo lang dyan yung chains of guards. Yun lang. Okay. Yung gumagano. Na-witness ko na yan. yung statwa sila, no? Hindi sila nagmumove.
Tapos yung mga replay, gumagano pa yung replay. The man that can't be moved. Di ba? Kita-kita po sa camera. Oo. Ayan. Samantala, suspendido po ang expanded number coding scheme bukas June 12 para bigyan dan nga pong pagunita ng araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Inanyayahan naman po ng MMDA ang publiko na makibahagi sa mga aktibidad. Yan nga, binabanggit natin na Ms. Thea, nagaganapin sa Quirino Grandstand at Rizal Park sa Maynila. Ang number coding po ay otomatikong inaalis sa buong Metro Manila tuwing regular holidays. Yan. Samantala, kinukondena rin ng transport group na Piston ang pananakit ng kapwa nila transport group na Manibela kay DZRH veteran reporter Val Gonzales kahapon. Sa kanilang kilos protesta sa tapat ng Korte Suprema sa Maynila, sinabi ni Ruben Bailon, Deputy Secretary General ng Piston, hindi tama na saktan ang mga kawani ng media. Para kay Bailon, kaisa ng bayan ng media sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bailon. Yung pananakit na nangyari kahapon doon sa LTFRB ay kinukundi na namin yan dahil ang media ay bahagi na sa malawak ng mamamayan, kaisa natin sila sa paghahatid ng mga tamang balita at kasama natin sila sa katrabaho natin sa lipunan. Kaya mahalaga na dapat minamalasakitan itong mga manggagawa sa media natin. Hindi nilalait o hindi sinasaktan. Samantala, sa gitna ng rally ng Manibela kahapon, kinuyog at sinuntok sa tagiliran si Gonzales ng mga miyembro ng Manibela sa kahabaan ng East Avenue, Quezon City. Sabi ni Gonzales, iniulat niyang sumikip na ang daloy ng trapiko sa lugar batay sa impormasyong mula sa MMDA dahil sa kilos protesta nga ng Manibela nang bigla siyang kuyugin at saktan ng mga miyembro nito. Samantala naman, maigpit pong ipatutupad ng Land Transportation Office ang no-release policy sa lahat po ng mga na-impound na mga sakyan sa anti-colorum operations. Ayon po kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, kailangan na may mas mabigat na kaparusahan sa mga colorum ho ng mga sasakyan. Ito po'y para ipakita sa mga motoristang patuloy na nilalabag ang batas na seryosong pamahalaan sa pagsawata sa mga colorum. Magugunit ang inireklamo ng transport groups, 30% raw po ang nababawa sa kanilang kinikita dahil nga po sa mga pumapasadang colorum. Sa ilalim po ng bagong polisiya, mailalabas lamang ang mga impounded na mga sakyan ng mga colorum sa pamagitan daw po ng isang court order. Sa iba pang balita, nagpadala na ng compensation ang Singapore Airlines sa mga pasaherong nasugatan sa kanilang flight na nakaranas sa matinding turbulence noong May 20, 2024. Sa kanilang Facebook post, naipadala na ang mga compensation sa mga pasaherong nagtamo ng minor injuries noong June 10 na nagkakahalagaan ng $10,000. Samantala, handang makipag-usap ang airline sa mga nagtamo ng serious injuries kapag sila'y nasa mabuti ng kalagayan para makapagtakda ng halaga sa kanilang compensation. Dagdag rin ng airlines na magbibigay sila ng refund sa airfare ng lahat ng pasaherong sakay ng SQ321 maging ang mga hindi nagtamo ng sugat. Isinusulong naman ngayon sa Kamara ang mas maigpit na parusa laban sa mga dayuhang iligal na nagtatrabaho po sa Pilipinas. Sa House Bill number 1279 ni Bicol Saro Party List Congressman Brian Yamsuan, hindi raw bababa sa 6 na taong pagkakulong at 50,000 pisong multa sa bawat taon ng unlawful employment ng mga foreign national ang ipapataw. Bukod po rito ay sinabi sa bill na tanging ang DOLE lamang ang may kapangyarihan na mag-issue ng permit sa mga foreign worker na ang employers ay nakarehistro sa areas of investment o designated economic zones. Inihain po ni Yamsuan ng kanyang panukala kasunod ng naarestong 37 Chinese nationals sa Parañaque City at ang lumalalang problema ng bansa sa Pogo. Itutuloy pa natin ang pagbibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita mamaya. Jeepney driver na nagpahiya sa pasahero dahil sa
katabaan malanagot sa LTFRB. Lagot ka, At kuya. dating Pangulong Duterte umalma sa pagsugod ng PNP sa arian ni Pastor Apollo Kibuloy. At ayan para sa mga nag-e-expect ng ulan, ang LPA po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Ayon po yan sa Pag-asa Pilipinas. Ang oras, 27 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time! Pilipinas ang oras 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin muna natin ang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Mas malalim na koneksyon ng Pogo sa mga krimeng kinasasangkutan ng Chinese national sinisilip ng AFP. Detalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Mesdea at Lakay Ray, sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines ang mas malalim na koneksyon ng Pogo sa tumataas umanong krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippines, si Commodore Roy Vincent Trinidad, tinitignan ng AFP kung hihigit pa sa common crimes sa mga paglabag sa batas na umuusbong mula sa offshore gaming operations. Hindi kasi umano maikakailang may pagtaas nga sa bilang ng mga hindi pagkaraniwang insidenteng kinasasangkutan ng mga nabanggit na dayuhan, gaya ng pagkakahuli sa umanay mga gamit pang espiya, pagkakasabat sa mga illegal na baril, at iba pang mga kaso. Pakinggan natin si Commodore Trinidad. Right now, we are looking into deeper connections of the Pogo for other violations which may go beyond common crimes. Parehong media briefing sa Campo Aguinaldo, inamin naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na monitor nila ang mga aktibidad na umuusbong mula sa Pogo. Ginawa ng dalawang opisyal ang pahayag matapos tumambad sa otoridad ang ilang uniform ng People's Liberation Army sa Sidalakay na scam farm sa Porac, Pampanga. Tiniyak ni Padilla na may nakalapag na contingency plans ng AFP sa harap ng pinangangambahang infiltration o pagpasok ng mga sundalo ng China dito sa Pilipinas. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Continuous na po yung ating ginagawa dyan na monitoring. And sabi ko nga, we have contingency plans in place and risk-based analysis, and we have the necessary reactions. Ipinagpag ng AFP ang issue at sinabing baka props lang ng Pogo workers sa military uniforms bilang bahagi ng kanilang mga illegal na online activity. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parrosa. And tungkol dito sa military uniform, Miss Thea, na nakita sa Pogo Hub dyan sa may Porac, Pampanga. Ating ang itanong kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, kung ano ito? Ito ba'y anong purpose nung uniform na yon? Totoo, legit uniform ba ito? O baka kasi pwede mo rin bigyan ng benefit of the doubt kasi tayo may mga nagsusuot din ng mga police uniforms kahit na hindi naman sila authorized na magsuot ng mga police uniforms. Ngayon, para alamin natin kung dapat ba tayong mangamba, medyo maging mapagmatsyag. Oo, di ba? Alright, Colonel Ma'am, mga magandang hapon po sa inyo. Welcome sa program Break Time with Ray Sibayan and Ms. Thea Pecho Corpus. Magandang hapon, Colonel Francel Padilla. Magandang hapon po, Ray. Magandang hapon, Ma'am Thea. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Tungkol po rito, Ma'am, sa mga nakitang Chinese military uniform, ano ito? Ano pong basa rito ng AFP, Ma'am? Sir, sabi nga po ni Ma'am Thea, we should give the benefit of the doubt. Ang ano po dito, alam naman po natin na ang mga Pogo rin po ay minsan din po ay nasasangkot or nai-engage sa iba't ibang illegal businesses and online scams. Opo. So ito po, yung Chinese military uniforms na nakita could be or may be used po for illicit online transactions as props. So, hindi naman po natin sinabi na ganun talaga siya, but maaari pong ganito rin siya. So, tayo po ay nakikipagtulungan, miyembro din po tayo ng PAOK. So, ang Armed Forces of the Philippines po, kasama po ng ibang ahensya, ay nag-iimbestigar po rito. So, we do not want to create unnecessary panic or alarm.
hanggat hindi pa po tapos ang resulta ng ating investigasyon. Opo, Colonel. Pero na-check ho ba natin yung pong mga nahuli ho ng mga workers dyan sa Pogo kung mayroon talagang legitimate ho na military personnel ng China? Sa ngayon, sir, no, syempre, this is a sensitive issue considering that these are foreign nationals. Okay. But ang sa atin nga po, we are looking at the veracity of the reports, and yun nga, we will wait for the result of the investigation. Sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nagpapasalamat po kami no, na may mga reports po from atin mga Filipino citizens regarding mga issues po na kahina-hinala. Ang gusto po natin dito, sir and ma'am, kahit po ibang nasyonal, no, hindi po tayo naghuhunin sa purely Chinese lang po. But any foreign national at maging Pilipino po, basta po kahina-hinala, maaari pong ilapit no, sa nearest police or armed forces of the Philippines po para po mag-conduct namin ng necessary investigation and act accordingly po kung ano po ang kailangan. May report din po, ma'am, na dyan po sa Pogo Hub na yun, mayroon pong nakitang mga armas. Totoo ba yun, Colonel? Sa ngayon, sir, ang natanggap po naming report, ito lang pong uniforms. At quantity po kasi, being minimal in number po, does not merit yung sinasabi na mayroon pong tropa talaga ng kasundaluhan ng ibang nasyon po doon. Pero kung sakali ho na ma-verify ho natin, ano ho magiging susunod na hakbang dito na AFP? Eto nga po, no, marami po tayong iba't ibang actions of our para po isulong ang ating national interest. So kasama po diyan ang diplomatic po, yun po yung una natin, yung diplomasya, and syempre po according to the bounds of the law. So kung ano po yung nararapat po ayon sa batas po natin, yun po ang susundin natin. So we have the necessary agencies po to act on it accordingly. So nandun po yung sa DFA po, especially for foreign nationals. We also have our law enforcement, our PNP po, NBI. And sa amin po, sa national security rin po. Yes, Matanong ko na lang din, Colonel Franzel Padilla, is this our first time na pagsalakay sa isang Pogo farm na meron tayong makita na uniforme? Yun mo, no, ngayon lang din po tayo naka-receive ng report na galing nga po sa Pogo. Yung mga previous reports natin, hindi naman po natin siya na-associate with the Pogo, no? So, ito po lahat, we have to step back a bit and then look at the different scenarios and look at the bigger picture. So, ito po, magagawa po natin sa pagtutulungan po ng lahat ng ahensya. May mga kahilingan din po, Colonel, na yung isang Pogo Hub din ba yun sa may, dito sa may Cavite? Ito ho ba, nakarating na rin ho ba sa inyong kaalaman, Colonel Padilla? At ano ang magiging hakbang dito ng PAOC? Opo sir, no, lahat naman po yan tinitignan po natin, pinag-aaralan po at iniimbestigahan. So ang sabi ko nga po, we have to step back and look at the bigger picture and connect the dots accordingly. Ayan. Alright. So hindi sufficient yung number para kabahan or ikabahala ng mga mamamayang Pilipino na napasok na tayo. Kasi mangilan-ngilan lang na yung uniforme. Tama po ba? In summary, tama po ba, Miss Colonel Franzel Padilla? Sa ngayon po, ganun po ma'am, no? Rest assured po na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tulong po ng ibang ahensya, ay ginagawa po namin ng masusing pag-iimbestiga at pag-aaral tungkol dyan. And of course po, anything po that we find out that is of national security concern, we will give the necessary advice and we will inform the public accordingly. Colonel, ma'am, ano po ang magiging tugon po rito sa naging direktiba ni Pangulong BBM na pinaghahanda raw po mga sundalo natin sa external threats, lalo na po dyan sa area po ng Northern Luzon? Yes sir, no, kahapon nga nabanggit ito ni Presidente, pero noon pa pong Enero nung ating command conference, ito na po ang kanyang guidance po sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas to shift from internal security operations to external defense. Kaya nga po, ngayong taon, binigyan po tayo ng deadline para tapusin po ang ating insurgency problem para makapag-shift na po tayo ng ating mga personnel, equipment, and efforts towards external defense.
So ito po ginagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nagmo-modernize po tayo, nakikipag-alyansya po tayo sa mga like-minded nations, and of course, we are improving the skill sets of our personnel through training. Matanong ko lang din po, meron po ba talaga, i-confirm lang kung talagang may mga malalaking o malalakas na armas na natagpuan dito sa recently na puntahan natin na Pogo Farm dyan sa Pampanga na raid? Sa ngayon, ma'am, no, yun lang pa lang ang na-receive namin na report, yun nga pong uniforme. We will check on the veracity of this report and we will get back to you on that, ma'am. Thank you so much, Colonel Francel Padilla, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Hindi tayo pwedeng pakakampante, pero hindi rin naman tayo pwedeng mapagbintang. Huwag naman tayo magpanik din. Oo, hindi tayo masyadong pwedeng mapagbintang, hindi tayo pwedeng masyadong magpanik, pero hindi rin tayo pwedeng maging kampante. Pero syempre, mag-aalala tayo. Anong dapat mong gawin kapag ikaw ay nag-aalala? Palakasin mo yung sarili mo, hindi ba? Kasi kaya ka lang nag-aalala kasi magpalakas tayo. Correct, kasi hindi ka prepared. Kasi ba, pero kapag prepared ka, kapag ka ready ka, lagi kang handa, di syempre malakas ang iyong loob. You're confident. Sabi dapat daw palakihin din natin ating mga barko. Palakihin natin ang ating mga barko, palakihin natin yung ating sandatahan. Palakasin ng pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Correct. Hindi kasi puro hindi pwedeng puro bibig, hindi pwedeng puro keyboard warriors. Dapat may kaukulang pagkilos, 'di ba, mula sa mga mamamayang Pilipino. Naks, baka sabihin nila kakandidato pa to siya. Ito na. Hindi po, ito na ikaw na Lakay Ray. Ito na. Meron tayong update mula sa Malacanang. Dagdag ayuda daw po sa 4-piece. Aba, inaproban na raw po ni Pangulong BBM. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, Ms. Thea, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Social Welfare and Development na taasan ang cash grant sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Ang pag-aproba ay ginawa ng Pangulo sa ginanap na sectoral meeting kasama ang DSWD, NEDA at iba pang kaukulang ahensya sa Malacanang kanina. Matatanda sa naulang pulong noong Pebrero tungkol sa panukalang mga reforma sa 4-piece, inirekomenda ng DSWD na dagdagan ang halaga ng 4-piece grant at mabigyan rin ng cash grant ang first 1,000 days ng mga bata. Magpapataas daw kasi ang adjustments sa purchasing power ng 4-piece beneficiaries at magbibigay ng insentibo sa mga ito para paghuhusayin ang compliance sa mga kondisyon ng programa na tutugon sa problema sa malnutrisyon at pagkabansot. Sa pulong kanina, inaprubahan ni PBBM ang mungkahi ng DSWD kabilang ang expansion ng programa kung saan isasama na rin ang mga buntis at nagpapasusong ina sa 4-piece. Kasabay nito inatasan ng Presidente ang DSWD at NEDA na isapinal ang mga numero para agad maipatupad ang mas mataas na 4-piece grant. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Left. Samantala, ang Makabayan Block dumagdag na rin sa mga nananawagan sa Kamara para tuluyan ng iban ang Pogo sa bansa. Idetalye mo, RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Thea at Ray, lumalakas ang panawagan din sa Kamara na tuluyan ng ipagpawal at kasuhan ng mga sangkot sa operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Pinunahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagsasampa ng Anti-Pogo Act para ipagbawal at i-criminalize ang Pogo operations. Ayon kay Castro, nilalapastangan ng mga Pogo Hub ang batas ng Pilipinas at pinagbumulan ng iba't ibang klase ng krimen. Sa bill, babaliwalain na ang mga lisensya na ini-issue sa mga Pogo at aatasan ng mga concerned government agencies na wag nang mag-issue ng work permits at visa na merong kinalaman sa offshore gaming. Bukod kay Castro, kasama sina Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa nagsusulong ng panukala. Umaapela ang Makabayan Block sa mga kasama sa Kamara na pagtibay ng bill na lang kita na nakuha ng gobyerno mula sa Pogo operation ang hindi matutumbasan ng dulot nitong kapahamakan sa ating lipunan. Bukod sa Makabayan Block, nanawagan din na iban na ang Pogo sa bansa. Sina Congressman Rufus Rodriguez, Bienvenido Abante, Brian Yamsuan at Robert A. Barbers. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Thank you. Salamat, Milky Rigunan. Standby pa rin po sa iba pang mga report mula sa ating mga tagapagulat sa labas ng ating impilan. Ilan munang hanap buhay. Yes, batiin lang din natin ang nakatutok mula sa LU. Yun. Oo. LU. Oo. La Union? Yes. Wow. Sir Wally Abuan and Company. Apo Wally. Magandang hapon. Yun. Magandang hapon po sa inyong lahat na nakatutok sa atin via Facebook Live, YouTube at sa radyo. Pilipinas, ang oras kulang-kulang 10 minuto bago mag-alas 5. Pilipinas, ang oras 7 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. Balikan natin ang mga reports mula sa labas ng ating himpilan. Kaligtasan ng ating mga kababayan unahin kaysa sa mga pogo. Ayon yan kay Senator Bong Revilla. Idatali mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Basta kailangan ng mabilis na pagkilos ng gobyerno upang sa oras na mapatunayan na banta sa seguridad ng bansa ang mga POGO operations sa bansa. Ito ang paniniwala ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos matagpuan sa nirate na POGO operation sa Porac, Pampanga ang mga uniforme ng People's Liberation Army ng China. Ayon kay Revilla, mahirap agad manghusga, kaya lang hindi masisi ang ating mga kababayan ng magduda at maalarma. Iit ng Senador, laging malinaw din ang kanyang paninindigan na hindi dapat manaig ang kawalan ng batas sa mga POGO hub na mga ito at mamayani ang kriminalidad. Hindi dapat papayag ang gobyerno na gamitin ng mga POGO operations ang kanilang lisensya upang gumawa ng krimen. Una rin inimbestiga ng Senado ang nirate na POGO hub sa Bamban Tarlac na iniugnay sa nasuspending alkalde na si Mayor Alice Guo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Simulat sa pool, firm naman tayo sa stand natin sa POGO. Tumalima sila sa batas natin at sumunod sila sa mga otoridad. Yung mga umaabuso dapat putulan ng sungay at huwag silang maghari-harian. Kapag banta na yan sa seguridad ng ating bansa at kaligtasan ng mga Pilipino, dapat tugisin at panagutin na. Hindi tayo papayag na gamitin nila ang kanilang lisensya upang gumawa ng katiwalian in the guise of legality. Bahagi ng pahayag ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat kay Raymond Dadpaas. Samantala, pamalaan naglanda po ng 100,000 pisong pabuya sa makapagtuturo daw po sa mastermind ng pagpatay kay broadcast journalist Doc Jerry Ortega. Ibalita mo nga yan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Nakairay kaya nagalok ng 100,000 pisong pabuya o reward ang pamalaan sa sinumang individual na makapagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa kinaroroonan ni dating Palawan Governor Joel Reyes. Si Reyes ang itinuturong mastermind sa pag-ambush at pagpaslang kay Puerto Princesa City broadcast journalist Doc Jerry Ortega noong January 4, 2011. Ayon kay Yusek Paula Gutierrez, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, na magagaling ang pabuya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa ilalim ng pamumuno ni Yusek Gilbert Cruz. Sinabi ni Gutierrez na naniniwala sila ni Yusek Cruz na matagal nang napagkaitam ng hustisya ang pamilya Ortega, lalo na hanggang ngayon ay hindi pa na-aresto si Reyes upang mapanagot sa kanyang pagkakasala. Tiwala si Gutierrez sa nabanggit na pabuya ay magpapalakas sa paghanap at pag-aresto kay Reyes na 1 taon nang nagtatago mula ng bawiin ng Supreme Court ang kanyang piyansa at iutos na iharap sa paglilitis ng kaso. Nanawagan din si Yusek Gutierrez sa mga civic-minded citizens at mga nagsusulong o advocate ng hustisya na magbahagi ng kanilang salapi sa inialok na reward sa mga makapagtuturo sa kinaroroonan ng dating gobernador. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ni Siya Rechito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, standby Sherwin Alfaro. Umalma si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pagsugod ng Philippine National Police sa mga lugar na ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Mariingkunin din ni Duterte ang umano'y puwersahang pagsisilbi ng arrest warrant ng mga pulisan sa puganting pastor at sa 5 pa nitong kasamahan. Hindi umano katanggap-tanggap ito, lalo pa at nangyari ang insidente sa loob ng lugar sambahan at sa bisinidad ng paaralan. Kinuwestiyon din ng dating Pangulo kung ito'y overkill na ito, baan niya ang magiging trademark ng kasalukuyang administrasyon sa pakikitungo nito sa mga individual na akusado sa krimen. Binigyan diin ni Duterte na si Quiboloy ay hindi pa napatutunayang guilty beyond reasonable doubt sa mga hinaharap na patong-patong na kaso. Isinagawa po ngayong araw ang ceremonial tunnel boring machine breakthrough para sa Angat Water Transmission Improvement Project ng Tunnel 5 dyan po sa may Ipo Dam site Norsagaray, Bulacan. Ang naturang proyekto ng MWSS ay magkokonekta mula Ipo Dam kung saan magmumula ang supply ng tubig patungo naman sa MWSS Balara dyan po sa Quezon City. Ang seremonya po ay dinaluhan mismo ni Maynilad Water Services Incorporated President Ramon Cito Fernandez at iba pang opisyal, habang nagsilbing guest of honor naman si Congressman Caador Pleito ng 3rd District ng Bulacan. Nagpasalamat naman si Kong Pleito sa MWSS sa katuparan daw po ng proyekto na tiyak umanong makatutulong hindi lamang sa Bulacan kundi sa Metro Manila. Here for the speedy completion of the project ahead of schedule. Kasi po, ayon sa report, sa March 2025, isang taon pa, sana matatapos ang proyekto ito. Congratulations, good job, well done. Palapakan po natin sila. Your firm commitment to deliver this project ahead of schedule correspondingly means its early utilization as a conveyor of water for use of our kababayan under the service areas of MWSS in Metro Manila, Cavite, Rizal, and our own province of Bulacan. As can be gleaned from its description, Tunnel Number 5 is a major part of the re-engineering work of the Umiray Angat Ipo Lavista Raw Water Conveyance System. Yan po mga kaibigan, si Congressman Caador Pleito ng 3rd District ng Bulacan. Samantala, nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi inaresto muli ang kanyang kliyente na si expelled Congressman Arnulfo Teves sa Timor-Leste kundi in custody lamang ng pulisya sa nasabing bansa. Ginawa ni Topacio ang pahayag matapos sabihin ng Department of Justice na matapos palayaan si Teves ay hinuli ito muli bilang bahagi ng proseso sa Timor-Leste. Ayon kay Topacio, wala naman sa kulungan o naghihimas rehas ngayon si Teves kundi nasa holding area lamang ang dating mambabatas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Topacio. Totoo pong pinalaya, hindi po nagsisinungaling. Kahit dalhin ko po sa kanya, kung marunong si Clavano ng Portuguese, ay basahin na niya, na talagang ang naging reason po ay nangamote po ang ating pamahalaan sa extradition request po nila. Ay nandoon po siya sa isang holding area ng yung PNTL Policia Nacional de Timor-Leste. Po, yung PNTL. Dati po siya ay nasa totoong kulungan, yung Becora Prison. Okay. Yung po ay talagang kulungan na may selda, may rehas. Ito po, nasa holding area lang siya. Una rito, sinabi ng Department of Justice na misleading, irresponsable at insulto sa Pilipinas sa Timor-Leste ang nauna ring pahayag ni Topacio na malaya na si Teves habang nakabindi ng extradition request ng Pilipinas. Dagdag pa ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano na isumite na ng kanilang ahensya ang lahat ng kinakailangang requirements alinsunod sa umiiral na batas sa Timor-Leste. Samantala, Flash Report. Flash Report! May naghubot-hubad sa naiya. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Sino? Sherwin! Bakit? Si Sherwin pala. Sherwin, ikaw ba naghubot-hubad? Hindi rin ako. Hindi rin ikaw? Okay. Isang Vietnamese national na babae itong naglakad ng hubot-hubad sa check-in counter
ng NAIA Terminal 3. Ito matapos na mawala sa katinuan. Itong kinilalang Vietnamese national na si Tuy Trang Nguyen na dapat ay lilipad ng Cebu Pacific Flight 5J571 pa Ho Chi Minh. Subalit ng ito'y mapansin ng mga pasahero na nagpunta sa banyo at matapos magbanyo bumalik dun sa check-in counter na nakahubot-hubad. Dito na naalarma yung mga police na sila ay Airport Police Officer 1 Wildon Jerica Kiber na siya nga tumawag ng atensyon dun sa iba pang mga kasamahan ng mga police para ito ilayo dun sa publiko dahil nga nagsisigaw at nagwawala dun sa check-in counter habang siya ay nakahubad. At nung ito ma-contain ng mga airport police, ito inilagay sa dinisbar doon sa kanyang flight. So in-onboard doon sa kanyang flight na 5J571 at inilagay sa holding facility ng immigration hanggang ito'y mag-decision nga ang Bureau of Immigration na siya'y payagan na makaalis ng bansa na lumipad naman via 5J744 Hanoi, Vietnam nung ito'y makausap na at mailagay na sa katinuan. Ayon sa Bureau of Immigration, siya pinayagang makalipad batay na rin dun sa mga rekomendasyon ng Aviation Security Group kasama ng ilang mga rekomendasyon din ng airline na siya matyagan habang siya nasa loob ng pasilidad ng kanilang holding facility. Yes, Ray. Nakalipad na? Nakalipad na siya? Nakaalis na rin siya ng Pilipinas ng araw ng linggo. Siya pinayagan na rin na makalipad ng Pilipinas ng linggo. Tapos na mangyaring insidente ng paghubad niya nung araw ng Sabado na dapat ay kanyang pag-alis ng bansa. Ayon nga doon sa ilang medical ngayon lang inilabas to ng inilabas to ng NAIA, no? Oo. Siya maghubad din nandun sa loob. Nasa check-in counter. Oo. Bakit daw siya naghubad, Sherwin? Walang sinasabi pang dahilan pero batay doon sa report ng medical team ng siya may psychological problem kung kaya siya nawala sa sarili at katanuan nung gawin niya yung paghubad maghubad dito at maglakad sa check-in counter ng NAIA Terminal 3. May kasama ba siyang bumiyahe? Paano nalaman or paano nasabi na siya ay mayroong something? Doon nung kausapin na ng mga opisyal ng medical team ng MIA na hindi corresponding sa mga sinasagot niya yung doon sa mga tinatanong ng medical team yung kanyang mga sagot. Doon na napansin na may kakaiba dito nga sa babaeng ito na si Tuy Trang Nguyen. At bati na rin sa obserbasyon at rekomendasyon ng Bureau of Immigration, kinabukasan ng araw ng linggo, siya ay pinayagan na makaalis ng Pilipinas na isakay siya sa 5J744 na lumipad alas 5 ng madaling araw noong linggo. Alright. Maraming salamat, Sherwin. Yan ang Sir H News, RH6, Sherwin Batal. Saro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Bago tayo magpaalam, gusto ko lang sabihin na magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung kayo po ay may balak na maglaba, magpatuyo magpaaraw ng mga ng unan, kutsyon, ganyan. Dahil posible pong makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Pero ayon po sa pag-asa, malabong maging bagyo ang naturang LPA at may tsansang malusaw ngayong araw. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, posible pa rin ang isolated thunderstorm. So mag-ingat po, may dalang payong dapat. Yan. Salamat. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa ating palatuntunang break time. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At susunod ang balansyarang pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras 7 minutos makalipas ang alas 5.